Unang tingin mo pa lang sa ahas na ito ay talagang kikilabutan ka na dahil nga sa taglay nitong kakaibang hitsura. Kung pagmamasdan mo ang dalawang sungay sa ulo ay nagmimistulang dragon sa mga pelikula. Dagdagan pa ng kakaibang mata na animoy mata ng pusa o mata ng agila. At talagang masasabi mong hindi pangkaraniwan ang ganitong klaseng nilalang. Maraming nagsasabi sa sobrang high-tech na ng mga teknolohiya ang mga larawan o video ng ahas na ito ay baka edit. Pero ang ahas na ito ay isa rin sa mga ahas na dapat nating iwasan dahil isa rin ito sa makamandag na ahas sa buong mundo. Ang nasabing horned desert viper ay may taglay na 13 uri ng lason na pwedeng maging sanhi ng mental disorder, hallucination, organ failure, hemorrhage at pagkasawi. Ang nasabing horned desert viper ay tumatagal ng hanggang 18 taon. At lumalaki ito ng hanggang 2 talampakan lamang. Ngunit di hamak na mas malalaki ang mga babaeng ahas na ito kumpara sa mga lalaking ahas. Ang mga babae ng horned desert viper ay kayang mangitlog ng 12 hanggang 20. Ang mga nasabing itlog ay sama-sama nilang binabaon sa lupa hanggang 8 linggo bago ito mapisa. Pero kahit na hindi ganun kalakihan ang ganitong uri ng ahas kung ikukumpara mo sa python at anaconda, ay hindi rin natin dapat maliitin dahil may kakaiba itong strategy o diskarte. Upang makahanap ng makain, ibinabaon ng horned desert viper ang kanyang buong katawan sa buhangin at tanging mata at sungay lang ang masisilayan. Sinubukan kong magsaliksik kung gaano kahalaga ang sungay ng ahas na ito. At paano nga ba niya magagamit ang sungay na ito? Ngunit hindi ako nagtagumpay. Dahil wala akong nakitang bakas kung ano nga ba talaga ang purpose ng nasabing sungay nito sa ulo. At yun nga ka-prime, ating balikan at inyong masisilayan kung gaano nga ba kadiskarte ang ahas na ito. Habang nakabaon ang buong katawan ng horned desert viper ay nilalabas niya rin ang kanyang buntot na nagmimistulang bulate at ginagalaw-galaw upang makaagaw ng atensyon sa anumang maliliit na hayop na naruroon sa paligid kung saan siya nakatago o nakabaon. At alam natin na pag sinabing disyerto ay bibihira ang mga nabubuhay na halaman dito. Kaya hindi imposible na sa ganitong wais na diskarte ay kanya pa rin makahuli ng makakain. Kaya ka-prime, partida pa yan nasa disyerto. Alam nating napakainit, walang tubig, walang mga puno, pero nakakasurvive. Pero kung napapansin nyo, ang katawan ng horned desert viper ay solido, siksik at bato-bato. Patunay lang yan na kahit saan ka man, anong hirap man ng lugar na iyong kinaroroonan, sipag, tiyaga at diskarte lang, samahan mo pa ng pagmamahal, hindi ka magugutom. Subalit bago ko ito tatapusin, nais kong iparating sa mga hindi pa nakakaalam ng ahas din na ito. Oo, ang horned desert viper ay ang pinaniniwalaan ng mga taga-Ehipto na ang ginamit ni Cleopatra upang kitilin ang sarili nitong buhay. Ka-prime, ano sa tingin mo? Totoo kaya ito? Comment mo sa baba at huwag kalimutan mag-likes at subscribe. Maraming salamat. At hanggang dito na lang. Hanggang sa muli.
Buenos dias, Dios mabalos.